merong mga high-fat foods pero healthy pala. Okay? Number 1, taba ng isda. Di ba sinasabi ko sa inyo, ang delikado lang, yung taba ng baboy, sinigang na baboy, taba ng baka, yun ang mas masasama. Pero kung mga bangus, yan, tuna, taba ng isda, healthy po yan. Ibang klase kasi po yung taba niya. Pag sa isda naman, omega-3 fatty acids. Okay, mas maganda yan para sa puso. May pag-aaral ang omega-3 fatty acids, maganda sa tibok ng puso, maganda sa triglycerides, sa cholesterol, maganda sa utak, pampaganda ng blood flow, maganda sa diabetes, nakakabawas ng heart disease risk. Maraming klaseng isda, pwedeng tuna, sardinas, salmon, mackerel. Okay, wag lang masyado maalat. Okay? Omega-3 fatty acids. Ngayon, kung talagang mahal ang fresh na isda, yung mga delatang tuna, delatang sardinas, pwede na rin. Medyo maalat lang, pero pwede na rin po yun. Yan, tulad ng salmon. Diba? Mahal ang salmon eh. Pero napakaganda niya. High quality omega-3 fatty acid, 17 grams of protein. Ang isda, mataas sa protina. Kailangan natin protina, pampalakas ng muscle. Pag tumatanda tayo, nanghihina tayo. Yan, oh. Sardinas, ang taas din ng protein. 15 grams of protein, 125 calories lang. Low in saturated fat. Yung masasamang taba, mababa siya. Yung mabubuting taba, yun ang gusto natin. Mataas din siya sa vitamin B12, vitamin D, and calcium. Calcium, di ba? Sa sardinas, may calcium para sa buto natin. Tuna, ang taas sa protein, no? 42 grams of protein, napakaganda. Kahit canned tuna, pwede na rin yan. Okay? Number 2, so alam niyo na isda. Baka ma-disappoint kayo. Ito, mataba rin to, ha? High fat din siya, kesong puti. Gusto natin yan, di ba? Kesong puti, sarap sa tinapay yan eh. So, ang kesong puti, gawa siya sa Carabao milk, cow milk, or goat milk. Very nutritious siya. Mataas siya sa protina. Protein, mataas, calcium, iron, phosphorus. High fat din siya. Okay, pero hindi masama yung taba niya. White cheese or yung regular na keso, pwede rin, di ba? Ang keso, meron siyang calcium, vitamin B, phosphorus para sa buto. Meron din siyang protina, di ba? Parang gatas din kasi siya. Di ba yung gatas, healthy naman ang gatas eh. Yan. Pero ang problema lang sa keso, maraming klaseng keso. May keso lang na, sa pagkakaalam ko, medyo commercial na masyado, na baka matamis o ano na yung pagka-process. So, pipili pa tayo na mas magandang quality na keso. Health benefits of cheese, syempre may calcium para sa buto, may protina para sa muscle, maganda sa tiyan, at depende rin, baka okay rin naman sa puso. Depende sa quality ng cheese. Number 3, high fat to. Avocado. Fatty siya eh. 80% fat siya. Pero ang taba ng avocado, di ba pag kinain nyo, very oily siya. Iba yung taba niya. Monounsaturated fat. Ang ayaw natin ng taba, ang taba na ayaw ng cardiologist, tulad ko, internist cardiologist, ayaw namin saturated fat. Ang saturated fat, yung pork chop, yung sinigang na baboy, yung lumulutang. Yan ang ayaw natin, yung sa adobo na taba, sa pork chop, sa steak na taba. Yun ang iniiwasan sa mantika. Yun ang saturated fat. Pero itong ibang klaseng fat, yung mga unsaturated fat, monounsaturated fat, oleic acid, mas healthy to. Diba? Katulad nito, avocado, diba? Prutas to, diba? Anti-inflammatory pa. May lutein para sa mata, may potassium din ng avocado. Napakaganda. Okay, healthy po siya. Huwag lang masyadong maraming asukal ilagay. Konti lang. Avocado, cholesterol-free, low sodium, high fiber, at saka good fat siya. Good fats ang meron siya. Ayan o. Healthy dose of monounsaturated fat. Mas maganda pa nga sa cholesterol. Hindi ito yung bad fats. Yan, maraming benefit. Number 4, itlog.
Okay, may taba ang itlog. Saan ang taba? Yung cholesterol sa gitna ng egg, di ba? Pero ito kasing controversial na cholesterol sa egg yolk, iba-iba yung pag-aaral eh. May pag-aaral na masama, mataas sa cholesterol. Yung iba pwede naman i-limit eh. I-limit ng 1 egg in a day. Tapos, itong egg white talaga very healthy. Si Doc Lisa, hindi masyado kumakain ng egg yolk. Pero ako, kinakain ko rin egg yolk eh. Basta, wag lang masyadong malasado. Kung masyadong hilaw, malasado, ingat lang tayo. Baka magtae, ingat sa salmonella. Lalo na pag yung itlog, nakabilad sa araw sa palengke. Ayaw natin nakabilad sa araw, may expiration date yan. Baka sira yung itlog. Mas luto, wag lang yung basa-basa. Mas maganda. Hard-boiled egg, okay. So, itlog, pati yung cholesterol niya, pwede naman yan. Pa-konti-konti. Egg white, mataas sa protein. Sa ang whole eggs, mataas sa protina, may choline para sa utak, pang weight loss, and high protein siya. Di ba? Nakakabusog pa to. Pag kumain ka niyan, nakakabusog. Yan ang maganda sa itlog. May vitamin D, may choline, may vitamin B. Yan, oh. Ang dami niyang vitamins and minerals. Super dami. Especially yung vitamin D na gusto ko. May choline siya, may omega-3, may omega-6, may vitamin K pa siya. At may iron pa siya. Yan, matataas yung mga value niya. 10% daily needs. Number 5, ito fatty to. High fat to. Dark chocolate. Hindi siya milk chocolate, hindi siya white chocolate, dark chocolate. Dapat at least 70% cocoa. Ang kinakain ko nga, mga 80% cocoa eh. Pag kinain nyo to, maano na siya, mapait na. Mapait, parang very rough na, hindi mo na malalasahan yung tamis. I'm sure yung bata, baka hindi nakakainin ng mga bata to. Pero yun ang healthy eh. Itong cocoa eh, di ba? Parang gulay yan eh, cocoa. And dark chocolate, marami siyang antioxidant, marami siyang resveratrol, maganda siya sa puso. So, basta dark chocolate, 70% cocoa or more, mapait siya, healthy siya para sa atin. May iron, may magnesium. Meron lang tayong issue sa dark chocolate. Ang pag-aaral sa nakita ko, ang recommended lang per week sa isang linggo, pwede mo kainin mga 45 grams lang. Pag kinain mo 100, yung malaking bar na ganyan, yung normal bar na ganyan, 100 grams yun eh. So the point is, yung ganong kalaking dark chocolate, kalahati lang kakainin mo nun sa loob ng isang linggo. So every day, ang makakain mo siguro, 2 maliit na maliit lang. Baka ganito lang kaliit. Okay, 10 grams ka lang. 10 grams lang per day. Maliit lang ang 10 grams. Halos 2. Maliit lang. 45 grams per week. Yun ang may benefit sa'yo. Ngayon, pag yung ganong kalaki na 100 grams, uubusin mo isang bar per week, o baka isang araw mo kakainin, o mas marami pa sa 100 grams, mawawala na yung benefit. Mangyayari, tataas na yung calories, imbis na maganda sa diabetes, baka makasama na, imbis na hindi ka tumaba, mas tataba ka na. So, sa tamang dami lang itong dark chocolate. Kaya pagkakain ako, paminsan-minsan lang. Mani, napakaganda ng mani, okay? High fat siya, maraming fats to, ibang klase yung fats niya, oh. Okay, ang mani may healthy fats, protein, fiber, vitamins, minerals, and antioxidants. Kung ganito ang mani, unsalted, yan ang maganda. Walang asin, walang mantika, mas healthy yan. Kahit yung mga nilagang mani natin, kasoy natin, pwede na po yan. Vitamin E, magnesium, para sa heart disease, para sa diabetes. Katulad ng dark chocolate na sinabi ko, konti lang. Ito sinabi ko, mga 10 grams per day or less. Maliit na maliit. Sa mani, ganun din. Healthy siya sa tamang dami. Mga isang dakot lang. Isang platito, isang dakot lang. Siguro mga 30 grams. Mga 30 grams a day na merienda pwede. Hindi rin naman sobra dami. Yung ganun lang. Pwede rin peanut butter. Meron siyang healthy fats. Okay? Oily yan eh. Oily din yan. Daming benefits ang mani sa puso, sa tamang dami, weight loss, anemic,
sa tiyan, antioxidant, maganda po. Tokwa. Ang tokwa, hindi nyo alam, may fat siya. Monounsaturated fat. Ang tokwa, tofu, polyunsaturated fat. Yung healthy fat. Mataas pa sa calcium para sa buto, mataas pa sa protein para sa muscle. Kaya nga yung mga vegetarian, mga taong vegetarian, kumakain ng veggie meat. Yung veggie meat, yun yung parang unmeat yung mga hindi tunay na karne. Pero ginagawang lasang karne. Yung veggie meat, parang mas dark siya. Kala mo adobo, kala mo karne, pero hindi naman karne. Mahilig ako kumain yan. Meron kinakainan dito na mga 7-day Adventist. Yun ang niluluto nila, veggie meat. Masarap siya. Pag kinain mo, para siyang adobo, para siyang barbecue Kasi yung sarsa pareho Tapos hindi pa siya karne. Hindi siya baboy, hindi siya beef. Ano siya, veggie meat, healthy siya. High fat siya. Tofu, high protein pa siya, biro mo. So itong mga protein na binibigay natin, tofu, itlog, high protein siya, isda, high protein, pero hindi siya baboy, hindi siya baka. Nakakaiwas tayo doon sa unhealthy fats. Tofu, weight loss, at iba pa. Taho kasi, healthy yung taho. Ang problema lang yung arnibal. Huwag lang masyado maraming arnibal. Yun ang nagpapatamis. Number 8, kanya-kanyang oil na gusto. Pero ito lang kasi may pag-aaral Maraming pag-aaral kasi sa olives Yung Mediterranean diet na gumagamit ng olives at olive oil, may pag-aaral na malaki talaga na pampahaba ng buhay. Yung mga ibang oil natin, hindi ko masasabi kung good or bad Pero kung ano man mantika nyo, vegetable oil, coconut oil, pwede naman, wag lang madami. Wag lang madami. Yung normal oil lang, wag lang damihan. Okay? Hindi siya iniinom. Pero itong olive oil, kahit marami-rami, mukhang okay lang. Olive oil kasi galing sa olives Monounsaturated fat siya Good fat siya Sa pag-aaral, good fats ang olive oil. Kaya lang, mahal May vitamin E, vitamin K, may antioxidant. Yan, Yung nilalagay sa salad, di ba? May nilalagay na suka, vinaigrette. Lower risk of heart disease Oily siya, pero maganda. Paano gawa siya sa olives? Number 9, olives siya Kaya olive oil Mediterranean diet Monounsaturated fat. Napakaganda. Okay? So, yung olives, mahal to, pero minsan hinahalo sa ulam, sobra healthy siya. Maganda siya sa diabetes, kaya lang mahal. Hindi natin alam bakit yung mahal ang maganda. Parang kale, parang spinach, parang broccoli. Lahat yan, super healthy, mahal. Strawberry, blueberry, super healthy, blackberry, cranberry, pero mahal. Kaya pinipili ko lang yung medyo affordable sana na makakaya natin. Parang itlog, kangkong, bangus, galunggong, sardinas, yung mga ma-afford natin. Kasi kung nasa abroad kayo, nakakita kayo ng libre, kainin nyo na lang. Kasi mahal siya. Ayoko naman i-recommend tapos mahal. Pero pinapaalam ko rin sa inyo, di ko lang dinidiin. Diba? Ay kung di natin ma-afford diba? Mahirap din. So maganda talagang olives. Tsaka olive oil. Yogurt, meron kasing yogurt na bibili na low fat, diba? Low fat yogurt, okay naman. Pero kung yung yogurt mo ay full fat na regular yogurt, okay? Ang benefit kasi ng yogurt doon sa probiotic Meron siyang good bacteria. Nandun yung benefit niya. Meron siyang good bacteria na maganda sa tiyan. At dahil maganda sa tiyan, pwede nga for weight loss, weight management, for heart disease, maganda siya. Okay? So, hindi rin naman pwede sobra dami. Pag sobra dami, nakakataba din. So, yogurt, meron din siyang fats, low fat din siya, good fats din siya, at marami siyang good bacteria. Ito, wala na tayo nito, mga flaxseed, tsaka chia seeds. Healthy, pero hindi na natin babanggitin kasi mahal yun, tsaka hindi masyado available sa atin. Dito na lang tayo sa kaya natin
kainin at bilhin. So maraming salamat